Anyangay kakabsat! Ma-Arts Channel. For today's vlog, gagawa tayo ng notebook separator para sa MAPE subject. Para sa unang bahagi, kailangan natin ang notebook, apat na papel na iba't iba ang kulay, ruler, gunting, at lapis. Itong notebook nga palang gamit ko ay mas malaki ang size kumpara sa pangkaraniwang notebook o kwaderno. Ngunit malaya kayong gamitin ang akmang size ng notebook na nais nyong gamitin. Ano pang hinihintay natin? Tara at simulan na natin ang ating proyekto. Una, susukatin natin ang lapad ng papel at kukunin natin ang sukat ng half o kalahati nito. Ang sukat ng notebook na gamit ko ay 200 by 250 millimeters. Kaya, ang kalahati ng lapad nito ay 100 millimeters. Sa colored paper ay sinusukat ko lamang ang 100 by 250 millimeters. Pagkatapos niyan, ay pinasobrahan ko ito ng konti para sa flap ng divider. Para mas madali, sinundan ko na lamang yung buong lapad ng aking ruler para sa flap. Gawin ang pagsusukat sa apat na papel na naihanda na natin. Siguraduhin lamang na pantay-pantay ang sukat ng mga ito. Pagkatapos natin lagyan ng marka ang mga papel, ay maaari na nating gupitin ang mga dapat tanggalin. Paalala lamang sa mga bata na gagawa neto, magdahan-dahan at mag-ingat sa paggamit ng gunting. Dito nga sa Pilipinas, nakasanayan na nating iisa lamang ang notebook natin para sa MAPE. Iisang subject lamang ito, ngunit meron kasi itong apat na components. Kaya, ang ginagawa natin madalas ay hinahati-hati natin ang mga pahina ng iisang notebook sa apat na bahagi. Wais at praktikal na estilo ng pagiging estudyante. Kaya naman, nais kong ibahagi ang aking simpleng ideya kung paano natin hahatiin sa apat ang ating notebook sa MAPE. So ayan na nga, nagupit ko na lahat ang mga papel or colored paper at sinigurado ko talagang pantay-pantay ang mga flap ng mga yan dahil mamaya makikita ninyo kung ano bang ibig kong sabihin sa flap. Fast forward tayo mga ka-arts. Ganito ang inaasahang kakalabasan ng mga separator matapos natin silang gupitin. Ngayon, hahatiin naman natin ang ating notebook sa apat na bahagi. Hindi ko na binilang ang bawat pahina. Sinundan ko na lamang ang gitnang hati nito at saka ko ulit ito hinati sa tig-dalawang bahagi para mas madali. Pagkatapos niyan, kunin na ang inyong pandikit dahil ididikit na natin ang mga papel sa apat na hati ng notebook. Hinay-hinay lang sa pagdidikit upang maiwasan natin ang pagkalukot ng mga papel at para patag at diretso ang paglalapat natin ng mga ito sa notebook. Yung flap ng papel ay dapat nakalabas o lampas sa pahina ng notebook para madali nating makita ang mga ito. Katulad niyan, sundan lamang ang aking ginagawa. Pagkatapos nyo ngang idikit lahat, maaari nyo nang lagyan ng label ang bawat flap ng music, arts, PE, at health. Ngunit sa akin, hindi ko na ito lalagyan dahil balak kong maglagay ng legend sa cover page ng aking notebook. Kung okay na kayo sa ganyan, pwede na rin. Pero dahil nga ma-arts ako ng konti, nais kong tularan yung mga umuuso ngayon na title pages. So, lalagyan ko ng disenyo ang bawat pahina na nadikitan ko ng separator. Di naman ito kinakailangan. Ma-arts lang talaga ako. Sa susunod na bahagi, hindi ko na ito lalagyan ng voice over sa kung paano ko ito gagawin. Pero,
Ipapakita ko na lang ito sa inyo. Disclaimer lang, hindi ako eksperto sa pagdidisenyo. Ang aking mga ipapakita ay simple lamang at ideya lamang. Kung may alam kayong mas magandang disenyo, gawin nyo ito sa inyong notebook. Huwag kalilimutang balikan ang video na ito para ipaalam sa akin kung gaano kaganda ang inyong nagawa. Excited akong malaman at makita ang inyong mga likha. Good luck sa inyong paggawa!